Hindi ko malilimutan ang gabing iyon kung kailan nagsimula ang lahat. Nakaupo kami sa hapagkainan sa bahay ng aking biyenan. Isang malaking mansyon sa Las Lomas na gustong-gusto niyang ipagyabang sa bawat pagkakataon. Nagtipon ang buong pamilya para pag-usapan ang nalalapit na kasal ni Katrina, ang nakababatang kapatid ng asawa kong si Andre. Ang selebrasyon ay nangako na magiging enggrande. Isang restaurant para sa 300 katao, live band at sikat na host. Ang biyenan ko, si Victoria Perez, ilang buwan ng eksklusibong abala sa paghahanda. Para bang ipapakasal niya ang tanging anak na may dugong bughaw. Nakikinig ako ng tahimik habang pinag-usapan nila ang listahan ng mga bisita, ang pagkakaayos ng mga mesa at ang menu. Wala namang pakialam sa opinyon ko. Ako lang naman ang asawa ng bunso niyang anak. Isang probinsyanang dinala ni Andre sa Maynila 5 taon na ang nakaraan. Hindi niya makalimutan iyon at sa bawat pagkakataon ay ipinaparamdam niya sa akin. 3 linggo na lang, sabi ni Katrina habang tinitingnan ang isang notebook. Ma, naayos mo na ba ang guest list sa lahat? Siyempre naman, anak. Binigyan ni Victoria na mainit ng ngiti ang anak niya. Ngiti na hindi pa ako natanggap kahit minsan. Lahat ng kaibigan natin, mga business partners ni Gerardo Ivan, mga kaibigan mo, para mapupuno ng mga pinakamaganda sa high society ng Maynila. Naramdaman ko ang pag-igting ni Andre sa aking tabi. Alam niya kung ano ang susunod. At tama nga, dahan-dahang lumingon sa akin ang biyenan ko, at nakita ko sa mga mata niya ang pamilyar na ningning ng pangungutya. At ikaw, Elenita, sino ang balak mong anyayahan? Tanong niya na may peking pag-aalala. May karapatan ka namang dalhin ang pamilya mo sa kasal ng hipag mo. Alam ko ang larong iyon. Alam na alam ni Victoria na wala akong kamag-anak sa Maynila. Namatay ang tatay ko 10 taon na ang nakaraan, at ang nanay ko lang ang natira. Nakatira sa maliit naming bayan sa Laguna. Isang lugar na tinatawag niyang baryo. Nang may paghamak, kahit mahigit 15,000 katao ang nakatira roon. Salamat po, Tita Victoria, pero hindi ko na po yata kailangan. Sagot ko sa pinakaniutral na tono na kaya ko. Bakit naman hindi? Nagtaas ng 2 kamay ang biyenan ko, na parang gulat na gulat. Pamilya tayo Siyempre kailangang dumating ang nanay mo sa kasal. Di ba, Katrinita? Nagkibit balikat lang si Katrina nang walang pakialam. Wala naman siyang galit sa akin katulad ng nanay niya. Pero hindi rin niya nakikita ang pangangailangang ipagtanggol ako. Para sa kanya, parte lang ako ng muebles, asawa ng kapatid niya na nagluluto, naglilinis, at hindi nakikialam. Malayo po ang bahay ni Mama, sabi ni Andre. Mahihirapan po siyang magbiyahe. Kalokohan, sagot agad ni Victoria na may galaw ng kamay. Ngayon may eroplano, tren, boss. Tumigil siya saglit at idinagdag na may nakakalokong ngiti. Kahit papaano, sa mga taga-probinsya, parang malaking adventure na ang pagpunta sa Maynila. Pinisil ko ang mga kamao ko sa ilalim ng mesa. Bawas salita ng biyenan ko puno ng lason. Pero natuto na akong hindi sumagot. Anumang reaksyon ko ay magiging dahilan pa para lalo niyang asarin ako. Alam mo ba kung ano, Elenita? Patuloy ni Victoria habang sumandal sa upuan. Tumawag ka sa nanay mo at anyayahan mo ng formal. Matutuwa kaming makilala siya. Taga saan nga ba si tita? Sa Alto del Vol po. Ay, sa Alto del Vol. Ulit niya ang pangalan na parang bastos pakinggan. Ang cute naman ng pangalan. Sige, anyayahan mo ang nanay mo para makita kung paano magkasal sa Maynila. Siguradong simple lang naman ang mga kasalan doon. Di ba? Ma, tama na po. Bulong ni Andre na naiirita. Tama na ang ano. Nagkunwari namang inosente si Victoria. Totoo naman ang sinasabi ko, Gusto ko lang makasama ni Mama Elena ang saya natin. Di ba, anak? Lumingon siya sa akin at idinagdag ng may makahulugang pause. Sabihin mo lang na maghanda siyang mabuti. Alam mo na, napaka-formal dito. Puro mayayaman ang bisita. Ma, putol ni Andre ng matigas. Nagmulat ng mata si Victoria na parang nagulat na nagulat. Mali ba ang sinabi ko? Gusto ko lang comfortable lahat, kasama ang nanay ni Elena. Tumigil ulit siya at idinagdag ng hindi ako tinitingnan. Importante lang na maligo siyang mabuti doon sa probinsya. Siguro nga may problema sa tubig sa ibang lugar. Tahimik na tahimik ang buong hapag. Kahit si Katrina ay nagtaas ng kilay, naintindihan niyang lumampas na ang nanay niya. Nanatili akong tahimik, nararamdaman ang init na umakyat sa mukha ko. Nakakahiya, napakasama, hindi ko alam ang isasagot. Tama na po ngayon. Pagsabog ni Andre habang tumayo. Bakit ka ba nagagalit? Sabi ni Victoria na may ngiti. Biro lang naman. Hindi nakakatuwa. Sige, dumating si Mama ni Elena, matutuwa kami.
Ang huling sinabi niya sa tono na malinaw na hindi biro, kundi puro pang-insulto. Hindi naman talaga niya inaasahan na pupunta ang nanay ko. Paraan lang iyon para lalo akong mapahiya. Para maipaalala kung sino ako sa paningin niya. Nang gabing iyon, tahimik kaming umuwi ni Andre. Sa buong biyahe, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Sabi niya lumagpas na naman ang nanay niya at kakausapin niya raw. Pero alam kong walang magbabago. Sa 5 taon, ni minsan ay hindi niya talaga nakaya harapin ang nanay niya. Mabuting lalaki siya, mahal niya ako. Pero kapag kaharap si Victoria, nagiging masunuring bata siya. Pagdating sa bahay, hindi ako makatulog ng matagal. Bumabalik sa isip ko ang mga sinabi ng biyenan ko. Maligo siyang mabuti. Nakakainsulto, hindi makatarungan. Teacher ng math ang nanay ko. Buong buhay niya nagturo sa public school. Edukadong babae at napakabuting may bahay. May apartment siya na may hot shower, banyo, lahat ng kailangan. Alam iyon ni Victoria, pero wala siyang pakialam. Para sa kanya, probinsyana pa rin kami, second class. Kinabukasan, matagal akong nagdalawang isip kung tatawagan ko ba ang nanay ko. Sa isang banda, ayokong malaman niya ang panghihiya. Sa kabila, kailangan ko namang ipaliwanag kung bakit hindi ko siya inaaya sa kasal ni Katrina. Tiyak na magtatanong siya. Sa huli, nang hapon na iyon, tinawagan ko siya. Mama, hello. Sinubukan kong maging masigla. Elenita, anak ko. Lagi siyang ganito kasaya tuwing tumatawag ako. Kumusta ka? Si Andre. Okay lang po lahat, ma. May sasabihin lang po ako. Magkapakasal ang hipag ko sa 3 linggo. Ay nako, nakakatuwa. Naging excited siya. Siguradong malaki ang kasal. Ma, sobrang laki. Si Tita Victoria ang nag-organisa. Restaurant, madaming bisita. Ako ba inaaya? Biglang tanong niya. Natigilan ako. Nandiyan na ang tanong na kinatatakutan ko. Opo, sabi ko ng mabagal. Sabi ni Tita Victoria, inaaya ka po. Pero mahaba ang biyahe. Mahirap po ba sayo? Pinutol ako ni Mama nang may tigas sa boses na hindi ko inaasahan. Anong nangyari? Ano ang sinabi niya? Sinubukan kong magsinungaling. Pero kilalang kilala ako ng nanay ko kahit sa telepono. Ma, alam mo naman kung paano niya tinitingnan ang pagiging probinsyana ko. Inaya ka niya, pero nang aasar. Parang pumunta ka raw para makita kung paano mabuhay sa Maynila. At saka ano pa. Tigas na ang boses niya. Sinabi niyang maligo kang mabuti. Sa wakas nasabi ko, matagal na katahimikan. Naririnig ko ang paghinga niya at naiimagine ko siyang nakaupo sa kusina. Pinipisil ang telepono. Proud na tao ang nanay ko. Pinalaki niya akong mag-isa matapos mamatay si Papa. 2 trabaho para makapag-aral ako ng maayos at makapasok sa unibersidad. Tinuruan niya ako ng dignidad at pagpapahalaga sa sarili at ngayon. Isang mayabang na taga-Maynila ang nang-insulto sa kanya. Naintindihan ko, sabi niya sa wakas. Elenita, bigay mo sa akin ang eksaktong petsa ng kasal at ang address ng restaurant. Ma, hindi na po kailangan. Natakot ako. Alam mo bang hindi niya inaasahan na pupunta ka talaga? Nang asar lang siya. Kaya nga pupunta ako, Elena. Kalmado ang boses niya, pero kilala ko ang tono na iyon. Desidido na siya. Ang petsa at address, please. Binigay ko. Ramdam ko ang lumalaking kaba. Ano ang plano niya? Alam kong pahihirapan siya ni Victoria. Gustong-gusto ng biyenan kong mapahiya ang tao. Lalo na kapag may mga testigo. Sa kasal, daan-daan ang bisita at mag-isa lang ang nanay ko. Walang suporta, madaling target. Mama, talaga po, baka hindi maganda ang ideya. Sinubukan ko siyang awatin. Anak, lumambot ang boses niya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos lahat. Magtiwala ka sa akin. Matagal ko nang gustong bumisita sa'yo sa Maynila. Perfect excuse ito. Pero Elenita, desidido na ako. Pupunta ako. Ngayon, ikwento mo nga ang totoo. Kumusta kayo ni Andre? Mahigit 40 minuto kaming nag-usap. Ikinuwento ko ang lahat. Ang walang tigil na pang-asar ni Victoria. Kung paano niya lagi ipinapaalala ang mababang pinanggalingan ko. Kung paano niya ako hinidihi, inilalagay sa lugar ko. Tahimik lang si Mama na nakikinig. Paminsan-minsan humihikbi. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong niya sa wakas. Ayokong mag-alala ka po. Akala ko masasanay ako na magbabago siya sa paglipas ng panahon. At si Andre, nakikita niya ba kung paano katratuhin ng nanay niya? Nakikita po, pero alam mo naman, hindi niya kaya sabihin. Kontrolado siya ng nanay niya mula pa bata. Manipulahin siya. Mabuting tao siya. Mahina lang kapag kaharap siya.
Ang mabuting tao, ipinagtatanggol ang asawa niya. Matigas niyang sagot. Matapos ang usapan, nahiga ako na may bigat sa dibdib. May pakiramdam akong nagkamali ako na sinabi ko ang totoo. Pero paano ko maitatago iyon magpakailanman? Hindi bobo ang nanay ko. Malalaman niya rin. Ang susunod na 3 linggo ay mabagal na mabagal. Abala si Victoria sa preparasyon at halos hindi ako pinapansin. Relief iyon. Minsan lang siya nagtanong ng pababaan kung pupunta ba talaga ang nanay ko nang walang inaasahang. Sumagot ako ng pabebe, hindi pa raw sure at nawalan na siya ng interes. Si Katrina naman, parang nabaliw sa pagtakbo. Fitting ng gown, pagbili ng aksesoris, palit-palit ng plano araw-araw. Ang nobyo niyang si Matsimo, anak ng may-ari ng malaking car dealership chain, masaya namang nagpopondo ng lahat. Ang kasal nila ang magiging event of the season sa circle nila. Araw-araw tumatawag si Mama, pero iniiwasan niya ang topic ng kasal. Nagtatanong siya tungkol sa trabaho ko. Nagtuturo ako ng English sa private school. Tungkol sa plans namin, sa panahon. Ilang beses ko sinubukang buksan ang topic, pero magaling siyang magpalit ng usapan. 1 linggo bago ang kasal, may isa pang hindi magandang insidente. Nagkita ulit kami sa bahay ni Victoria para i-rehearse ang seating arrangement. Inilatag niya ang malaking plano ng hall sa mesa at nagsimula kaming maglagay ng name cards. Dito ang head table, sabi niya habang tinuturo ang gitna. Magkatabi sina Katrina at Matsimo, kami ng mga magulang ni Matsimo, si Andre kasama si Elena. Sandali ma, putol ni Katrina. At si Lola Vera, dapat kasama siya sa head table. Siyempre, si Lola Vera, tumango si Victoria. Kailangan na natin ng mas malaking mesa. Pwede namang sa ibang table sina Andre at Elena. Iba ang level nila. May gusto sanang sabihin si Andre, pero tumahimik na lang. Sanay na ako sa ganitong trato at hindi na ako nasaktan. May iba akong ikinababahala. Tita Victoria, maingat kong sinimulan. Kung sakaling dumating ang nanay ko, saan po siya mauupo? Tiningnan ako ng biyenan ko na may tunay na pagtataka. Talaga bang pupunta ang nanay mo? Halo-halo ang sorpresa at inis sa boses niya. Sabi niya gusto niyang dumating. Sagot ko habang namumula. Diyos ko, biro lang naman ako noon. Nagtaas ng kamay si Victoria. Hindi niya naintindihan. Sige, kung gusto talaga niyang makakita ng tunay na high society wedding sa Maynila. Tumigil siya at tinuro ang pinakamalayong sulok sa plano. Doon natin siya ilagay kasama ang malalayong kamag-anak ni Matsimo. Hindi naman sila iyay. Ma, medyo. Simula ni Andre pero pinutol agad ni Victoria. Bawat upuan ay ayon sa status. O akala mo ba dapat katabi ng mga C at may-ari ng kumpanya ang nanay ng isang ordinaryong teacher mula probinsya? Matuwa na siyang nakadalo sa ganito. Tumahimik ako. Walang saysay ang makipagtalo at ayokong lalong mapahiya. Nang gabing iyon, ikinuwento ko kay Mama ang nangyari. Okay lang, Elenita, sagot niya ng mahinahon. Hindi ko problema kung saan ako mauupo. Ma, baka mas mabuti kung hindi ka nalang pumunta. Huling pagkumbinsi ko. Nakikita mo ba kung paano niya ako tratuhin? Kahit hindi ka pa niya nakikilala. Isipin mo pa kung makita ka niya. Kaya nga pupunta ako. Sabi niya na may kakaibang tono na hindi ko ma-explain. Dahil diyan, araw ng kasal, maaraw, malinaw na Sabado. Maagang nagising ako na may buhol sa tiyan. Darating si Mama ng 3:00 ng hapon. 6:00 ang simula ng ceremony. May oras pa siyang mag-check-in sa hotel, magbihis at pumunta sa restaurant. Nag-offer akong sunduin siya sa terminal, pero mariin siyang tumanggi. Kaya niya raw mag-isa. Gising na rin si Andre, nagpaplansa ng suite niya. Napansin niya ang kaba ko. Huwag kang masyadong mag-alala, sabi niya habang niyayakap ako. Magiging maayos ang lahat. Babantayan ko si Mama. Tumango ako nang hindi naniniwala. Sa 5 taon, ni minsan ay hindi niya napigilan si Victoria na tratuhin ako ng maayos. Bakit magiging iba ngayon? 12:00 na nang makarating kami sa venue. Napakalutsurious ng lugar. White at gold drapes, malalaking fresh flower arrangement, crystal chandeliers. Si Victoria, naka-elegant beige gown na may beds, buhok na elaborate updo, at kwintas na sobrang laki. Si Katrina nasa bridal room, ginagayakan. Nagbago ang ekspresyon niya. Elena, talaga bang darating ang mama mo? Tanong niya ng diretso. Paparating na, sagot ko. Kunot noo si Katrina. Ayoko ng gulo sa kasal ko, ha? Kung mag-weird ang mama mo o mag-eskandalo si mama. Hindi naman weird ang mama ko. Putol ko ng matigas. Ang nanay mo ang expert sa eskandalo. Tinitigan namin ang isa't isa. Siya ang unang umiwas. Huwag ka namang magalit, kinakabahan lang ako.
Ngayon ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Naiintindihan mo ba? Lumabas ako nang walang sagot. Pinakamahalaga sa kanya. Sa akin parang bangungot. Naimagin ko si mama sa bus o sa tren. Pupunta para ipagdanggol ako. Hindi alam na papasok siya sa kulungan ng leon. 3:00 media, may text siya. Nasa Maynila na ako. Malapit na. Mas bumilis ang tibok ng puso ko. Ilang oras na lang at mangyayari na ang lahat. Hindi ko alam kung ano, pero hindi nagsisinungaling ang pakiramdam ko. Nagsimula nang dumating ang mga bisita ng 5:00 media. Kasama ko si Andre sa lobby na nagwe-welcome. Mga mamahaling sasakyan, mga eleganteng babae at lalaki sa formal attire. Si Victoria nasa element niya. Lumilipad siya sa mga bisita, humahalakhak, nagbebeso. Mga 6:00, nakita ko siyang lumapit sa restaurant manager at may binilin habang tinuturo ang entrance. Tumango-tango ang manager. Kinabahan ako. Baka pinabili niyang huwag papasukin si mama. Sa eksaktong sandali iyon, may commotion sa pintuan. Binuksan ng porter at pumasok ang isang babae. Sandali akong natulala. Mama ko yon, pero ibang-iba. Kadalasan simple lang ang suot niya. Jeans, sweater, comfortable shoes. Walang masyadong make-up. Natural lang. Pero ngayon, ibang tao. Naka-elegant gray pantsuit na akma sa katawan niya. Mamahalin ang tela, may subtle sheen. Simple ang coat, pero bawat linya sumisigaw ng class at taste. Classic pumps na medium heel, buhok na ni chignon. Light make-up na nagpapaganda ng magagandang mata niya. Manipis na gold necklace na may pendant at elegant watch. Pero hindi lang ang damit. Iba ang pagkilos niya, kalmado, confident, tuwid ang likod, mataas ang ulo. Tiningnan niya ang buong grand lobby nang walang kahit anong hiya o sobrang paghanga. Para bang normal lang sa kanya. Tumakbo ako palapit. Ma! Niyakap ko siya. Naamoy ko ang paborito niyang floral perfume. Ang ganda mo po. Hello, anak ko. Hinalikan niya ako sa pisngi. Sobrang saya ko makita ka. Humiwalay siya at tiningnan akong mabuti. Pumayat ka at may eyebags ka. Hindi ka ba natutulog ng maayos? Hindi pa ako nakakasagot. Lumapit si Andre na may pagtataka sa mukha. Ilang beses lang niya nakita si mama. Palagi sa casual clothes. Hello po, Tita Teresa Nicolas. Bati niya na medyo nahihiya. Welcome po. Kumusta po ang biyahe? Pasok po. Hello, Andre. Sagot ni mama ng mahinahon. Salamat. Maayos naman ang biyahe. Sa sandaling iyon, lumapit si Victoria na parang hangin. Nakita niya si mama at natigilan sandali. Hindi niya inasahan iyon. Halo-halo ang sorpresa at inis sa mukha niya. Mabilis siyang ngumiti ng pek. Ay, ito palang mama mo, Elenita. Sabi niya na may peking init. Sa wakas magkakilala na tayo ng maayos. Victoria Perez ako, nanay ni Andre. Inabot niya ang kamay ng walang beso katulad sa iba. Teresa Nicolas po. Pakilala ni mama habang nakipag-shake hands ng firm at maikli. Salamat sa imbitasyon. Ano ka ba? Ano ka ba? Sinuri siya ni Victoria mula ulo hanggang paa para makahanap ng mapupuna. Pero mukhang nahirapan siya. Sobrang saya namin na nakarating ka. Napakalayo ng Alto del Vol. Siguradong nakakapagod ang biyahe. Kaya ko naman po. Sagot ni mama ng walang emosyon. Sanay na po akong magbiyahe. Ah, ganon. Nagkunwaring interested si Victoria. Madamas mag-travel ka. Sa trabaho po, maikling sagot. Sa trabaho, tumawa si Victoria. Sabi ni Elena teacher ka. Akala ko ba mga teacher, nasa school lang. Hindi na po ako nagtuturo sa school. Sagot ni mama ng mahinahon. Ilang taon na po akong nagbago ng linya. Aba, inasahan ni Victoria ang detalye, pero hindi ibinigay ni mama. Nagkaroon ng awkward silence. Ma, halika po, ipapakita ko po ang upuan ninyo. Sabi ko agad sabay hawak sa braso niya. Pumunta kami sa loob ng hall. Ramdam ko ang titig ni Victoria sa likod namin. Alam kong galit siya. Nabigo ang plano niyang mapahiya si mama sa pasukan pa lang. Kasing ganda niya, if not better, sa maraming guests. Ma, ano po ito? Bulong ko habang naglalakad. Bakit po ganito kayo? Saan kuha ninyo ang sweet at ang buhok? Anak, calm down. Tumigil si mama at hinawakan ang mga kamay ko. Maayos lang ang lahat. Desidido lang akong ipakita ang best version ko. Bawal ba akong maging maganda? Siyempre po pwede, hindi lang kita ganito nakita noon. Noon pa man, matagal ko nang hindi ginagawa ito, ngiti niya. Minsan kailangan mong ipaalala sa sarili mo kung sino ka talaga. Gusto ko sanang magtanong kung ano ang ibig sabihin, pero tinawag na kami ng koordinator para umupo na. Inihatid ko si mama sa table niya
sa pinakamalayong sulok. May mga nakaupo na roon, isang matandang mag-asawa at isang middle-aged man kasama ang asawa. Mukhang mga low profile. Naupo si Mama ng mahinahon. Binati niya ang mga katable. Nakita ko kung paano siya sinusuri ng mga tao. Nagtataka kung sino siya sa gitna ng karangyaan at mamahaling damit ng karamihan. Sa background na iyon, si Mama sa simpleng suit niya ay elegant pero hindi eh. Sigurado po ba kayong okay lang lahat? Tanong ko ng mahina habang yumuyuko. Naman. Tiningnan niya ako nang may ganap na confidence na halos maniwala na ako. Pumunta ka na sa head table. Huwag mo akong alalahanin. Bumalik ako sa head table na nag-aalangan. Naroon na sina Andre, mga magulang niya at mga magulang ni Matsimo. Si Katrina at Matsimo papasok pa lang ng solem. Si Victoria sa tapat ko at hindi tumitigil sa pagtingin sa table ni Mama. Nakita ko siyang may binubulong kay Gerardo, Ivan, habang tinuturo roon. Nagkibit balikat lang si Gerardo. Walang pakialam sa intriga ng mga babae. Sa wakas tumugtog ang musika at pumasok ang bagong kasal. Palakpakan ang lahat. Si Katrina red yan sa white gown niya. Si Matsimo impeccable sa suit. Sa gitna sila pumunta sa gitna ng hiyawan. Nagsimula ang formal program. Ang host, sikat na tea personality na mahal na hinir ni Victoria, ay nagbigay ng magagandang speech, nagbiro at nagpatawa sa lahat. May gift giving. Ngumingiti ako habang sinusubukang huwag isipin ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng first toast at congratulations, nagsilbi na ng pagkain. Naglilibot ang mga waiter. Tumayo si Victoria para mamasyal sa mga mesa at makipagtsikahan. Alam kong darating siya sa table ni Mama at hinintay ko iyon nakabado. At dumating nga. Si Victoria, ngiting-ngiti habang bumibati sa lahat. Tumigil sa table ni Mama. Hindi ko marinig ang sinasabi pero sa galaw at facial expression niya. Nagkukunwaring mabait na hostess habang nagpaparinig. Si Mama naman tahimik lang. Tumatango lang paminsan. Inaasahan ni Victoria ang reaksyon. Pero wala siyang makuhang anuman kaya nagpatuloy siya na halatang dismayado. Lumipas pa ang isang oras. May games ang host, nag-enjoy ang mga tao, lumuwag ang atmosphere. Medyo nakahinga ako. Mukhang nakaligtas na sa pinakamasama. Nakikipag-usap si Mama sa katabol niya. Ngumingiti paminsan. Medyo normal na, pero nagkamali ako. Pagkatapos ng first dance ng newlyweds, inanunsyo ng host, ngayon naman po, ang mensahe mula sa nanay ng bride, si Ginang Victoria Perez. Tumayo ang biyenan ko, kinuha ang mic, medyo pamumula sa tiyampag at ningning ang mga mata. Napaisip ako, sa ganitong state niya, unpredictable siya. Mga minamahal na bisita, simula niya. Sobrang espesyal ng araw na ito. Ang aking mahal na Katrinita ay ikinasal sa napakagwapo at successful na si Matsimo. Sobrang saya ko na ma-share ko ang happiness na ito sa inyong lahat. Mga kaibigan, business partners, mahal sa buhay. Palakpakan. Tumigil si Victoria para i-enjoy ang spotlight. Alam ninyo ba, patuloy niya, palagi kong sinasabi na ang kasal ay hindi lang pagsasama ng dalawang tao, kundi ng dalawang pamilya, dalawang circles, dalawang kultura, ganon. Tiningnan niya ng may kahulugan ang mga magulang ni Matsimo. Seryoso, mayaman, may malaking negosyo. Masaya ako na nakahanap si Katrina hindi lang ng pag-ibig, kundi ng pamilyang kapantay natin. Another pause. Hindi katulad ng iba na nag-asawa ng hindi pantay at nagdadala ng pamilya mula ibang antas ng lipunan. Sa madaling salita, nawala ang dugo sa mukha ko. Sasabihin niya ang inaasahan ko. Natigilan si Andre. Pinisil niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Halimbawa na lang, patuloy ni Victoria habang tinuturo kami ni Andre ng may paghamak. Ang bunso kong anak na si Andre. Nag-asawa ng probinsyana, delicately speaking. Hindi naman masama ang bata, pero kita naman ang pinag-aralan at pinanggalingan. Hindi mo talaga mabubura ang origin. Tahimik na tahimik ang buong hall. Nagdinginan ang mga bisita na nalilito. Namutla si Katrina. Kunot noo si Matsimo. Tumayo si Andre pero pinigilan ko. Ma, tama na po, sabi niya ng malakas. Tama na ang ano. Tiningnan siya ni Victoria. Totoo lang ang sinasabi ko. At ngayon nga, narito pa ang nanay ng babaeng iyan. Tinuro niya ang table ni Mama. Galing pa ng Alto del Vol. Para makita kung paano mag-celebrate sa Maynila. Lahat ng ulo lumingon kay Mama. May mga ngiti akong nakita. Si Mama tahimik lang. Pinipisil lang ng bahagya ang mga kamay sa kandungan. At ang pinakanakakatawa, excited na si Victoria. Inaya ko siya ng biro lang. Sabi ko, pumunta ka pero maligo kang mabuti. At heto, dumating talaga. Para sa mga taga-probinsya, parang Olympic event ata ito. May tumawa. Halos maiyak na ako.
Napakasama, nakakahiya, hindi lang kay mama kundi sa akin. Sa harap ng lahat, pinatay tayo ni Victoria. Victoria, sabi ni Andre habang tumatayo. Humiling ka ng sorry ngayon din. Sorry sa ano? Gulat na gulat siya. Sa pagsasabi ng totoo. Sa oras na iyon, dahan-dahang tumayo si mama. May dignidad. Kalmado ang mukha pero nagniningas ang mga mata. Ilang hakbang papunta sa gitna. Tinitingnan siya ng lahat. Pasensya na po. Sabi niya ng mahina pero malinaw. Naririnig sa buong hall. Gusto ko sanang sumagot. Nagtaas ng kilay si Victoria na nagulat. Hindi niya inasahan na magsalita ang probinsyana. Ah sige, sabi niya ng may pagmamalaki. Pwede, hindi mo na kailangan ng mic. Baka hindi ka sanay. Hindi ko kailangan. Sagot ni mama. Taga Alto del Val ako. Dating teacher ako at dumating ako dahil sa imbitasyon ninyo. Kahit kakaiba ang paraan. Tumigil siya. Tahimik na tahimik ang lahat. Pero may hindi ninyo alam, Victoria, patuloy niya. At sa tingin ko, oras na para malaman ito. Si mama sa gitna, hindi ko maalis ang tingin. Tuwid na tuwid ang likod, firm at mahinahon ang boses. Hindi takot o nahihiya. Sa halip, may lakas na hindi ko pa nakita sa kanya. Tama po kayo, probinsyana ako, sabi niya. At hindi ako nahihiya roon. Pero hayaan ninyo akong itama ang ilang detalye. Nag-cross arms si Victoria. Tinitingnan siya ng may inis na halos hindi na maitago. Naghihintay ang lahat na suspense. 10 taon na ang nakaraan, matapos mamatay ang asawa ko. Teacher pa ako ng math sa public school. Kalmadong patuloy ni mama. Maliit ang sweldo, mag-isang pinalaki ang anak ko. Hindi madali, pero hindi ko naramdamang mababa ako dahil doon. Nakakaantig, sarkastikong sabi ni Victoria. Para saan itong confession? 7 taon na ang nakaraan, nagbago ang buhay ko. Ngiting bahagya si mama. May simpleng ideya ako, baka banal sa iba, pero naniwala ako. Ilang hakbang siya at sinusundan ng tingin ng lahat. Sa bayan namin, may abandon na factory ng linen textile noong panahon pa ng mga lolo natin. Sarado noong 90s. Malalaking space, rusted machines. Wala raw magagawa ang local government. Naisip ko, bakit hindi buhayin? Palagi namang may demand ang linen, eco-friendly, natural. Modern approach lang at updated technology ang kailangan. Pati good marketing. Nakanganga akong nakikinig. Ano ito? Bakit hindi niya ikinuwento sa akin? Kumuha ako ng bankloan. Patuloy niya. Humanap ng investors. Kumbinsido ko sila na feasible. Mahirap na mahirap. Isang middle-aged probinsyana na walang connections at business experience. Pero naniwala ako sa ideya ko at tama ako. Kumunot ang noo ni Victoria. Nawala ang yabang sa mukha niya. Pumasok ang pag-aalala. Ngayon, natural na sabi ni mama, ang kumpanya kong Lino Nacional, hindi lang sa local market, nag-e-export na sa 17 bansa. May 3 production plants na kami, opisina sa Makati at mahigit 400 empleyado. Noong nakarang taon nakatanggap kami ng government grant for eco-friendly development at ngayong taon. Nominated ako bilang Woman Entrepreneur of the Year sa industry category. Tahimik na parang patay ang buong hall. Tiningnan ko si mama nang hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Hindi pwede. Bulong ni Victoria. Pwede. Kinuha ni mama ang cellphone sa maliit niyang bag. Kung gusto ninyo, ipapakita ko ang website ng kumpanya. Mga articles sa Business Mirror at Entrepreneur Philippines. May picture din ng grant awarding kasama ang undersecretary. Inabot niya ang phone. Ang mga malapit na bisita yumuko para makita. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha nila. Sorpresa, respeto, admirasyon. Pero bakit hindi sinabi ni Elena? Litong tanong ni Victoria. Tiningnan ako ni mama ng malungkot. Kasi hindi alam ng anak ko. Hindi ko sinabi. Ayokong maramdaman niyang may utang na loob siya o gamitin ang posisyon ko. Gusto kong tahakin niya ang sarili niyang landas nang hindi nakakapit sa akin. Tumigil siya at proud na proud. Si Elena independent, matalino, edukada, English teacher na magaling sa trabaho niya. Hindi niya kailangan ang pera o connections ko. Tumulo ang luha ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Gusto kong maging masaya ka sa sarili mo, hindi dahil sa mga nagawa ko. Mahinang sagot niya. Pasensya ka na, anak. Nasa gitna kami, magkayakap sa gitna ng katahimikan. Tapos nagsimula ang palakpakan. Mahina muna, tapos lumakas. Tumayo ang mga bisita habang nag-ovation. May sumigaw ng bravo. Si Victoria nakatulala, mukha namumutla, nanginginig ang kamay. Bumagsak siya sa upuan ng tahimik. Isa sa mga bisita, matangkad at authoritative, lumapit. Kilala ko, Victor Serrano, business partner ni Gerardo Ivan.
influential sa business circle. Teresa Nicolas, masayang sabi niya. Hindi ako makapaniwala. Nagkakilala tayo sa Economic Forum sa Cebu 2 years ago. Na-impress ako sa talk mo tungkol sustainable textile industry. Ngumiti si Mama. Victor Serrano, syempre naalala kita. Nice to see you again. Pero bakit hindi mo sinabi na pupunta ka sa kasal na ito? Friendly na tinapik ni Serrano si Mama. Lumapit si Gerardo kay Gerardo, Ivan na parang nawiwerd. Alam mo ba kung sino ito? Tanong niya. Si Teresa Nicolas, isa sa pinakamatagumpay na businesswoman sa light industry. Lagi siyang nasa magazines. Dahan-dahang tumayo si Gerardo at tiningnan si Mama ng may bagong interes. Tiningnan din niya ang asawa niyang parang nalugmok. Vicky, mahinang sabi niya pero narinig ng lahat. Ano ang ginawa mo? Lumapit ang iba pang bisita. Marami ang kilala si Mama o ang kumpanya niya. May-ari ng Luxury Boutique na excited na nagsabing bestseller ang linen nila. May representative ng department store na nagtanong tungkol sa possible partnership. Napaligiran si Mama, ngumingiti habang sumasagot. Pero sinusulyap ako kung okay lang ako. Kasama ko si Andre. Mahigpit ang hawak sa kamay ko. Elena, mahinang sabi niya, pasensya ka na kung hindi kita na ipagtanggol. Kung hinayaan kong saktan ka ng nanay ko. Duwag ako. Tiningnan ko siya. Seryoso ang mukha niya. May tunay na sakit sa mata. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Patuloy niya. Pero pangako, hindi na maulit. Kung hindi magbago si Mama sa'yo, alis tayo, magrerent tayo, magsasama tayo ng mag-isa. Hindi na kita pahihirapan. Andre, simula ko. Hindi, pakinggan mo muna ako. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Mahal kita. Simula't simula pa. Pinakasalan kita hindi dahil sa pinanggalingan mo. Wala akong pakialam doon. Matalino ka, mabait, maganda. Pamilya kita at dapat protektahan kita. Mahina ako. Natakot akong harapin si Mama. Nakakahiya. Niyakap ko siya at nanatili kaming magkayakap habang buhay na buhay ang paligid. Ang host, nalilito sa biglang pagbabago. Sinubukang ibalik ang selebrasyon. Tumugtog ang musika. Nag-aya sa dance floor, pero iba na ang atmosphere. Lahat nagbubulungan tungkol sa nangyari. Tinitingnan kaming tatlo, si Mama, ako, at si Victoria. Si Victoria nakaupo pa rin, hindi kumakain. Nakatingin sa kawalan, parang 10 taon na tumanda, wasak. Si Gerardo sa tabi niya mukhang galit. May sinasabi, pero umiiling lang siya. Si Katrina at Matsimo mukhang nahihiya. Nasira ang kasal nila, at hindi nila alam kung paano kumilos. Sinubukan lumapit ni Katrina, pero hindi ko pinansin. Inilipat si Mama sa head table kasama ang mga importanteng bisita. Si Victor Serrano hindi umalis sa tabi niya. Masayang nagkukwentuhan. Sumali ang ibang partners ni Gerardo. Natural na natural si Mama, tumatawa. Lumipas pa ang 1 oras. Nagpatuloy ang party, pero sa akin tapos na. Pagod na pagod ako sa emosyon. Gusto ko nang umuwi at makapag-usap ng kami lang ni Mama. Sa wakas, lumapit si Victoria kina Andre at akin. Parang 10 taon nga siyang tumanda. Makeop na tumulo, nanginginig ang kamay. Elena, paus niyang sabi, kailangan kong makausap kayo ni Mama mo. Tahimik akong tumingin. Ayoko sana, pero tumango si Andre. Lumabas tayo, suhestyon niya. Pumunta kami sa lobby. Sumunod si Mama matapos magpaalam kay Serrano. 4 lang kami, ako, Andre, Mama at Victoria. Matagal na tiningnan ni Victoria ang sahig. Tapos itinaas ang mata kay Mama. Hindi ko alam, mahinang sabi niya. Talagang hindi ko alam kung sino kayo. Kung alam ninyo, magbabago ba? Tanong ni Mama ng mahinahon. Kung teacher pa rin ako, tama pa rin ang trato ninyo. Nanginginig si Victoria. Hindi, ibig sabihin, hindi ko sinasadyang. Naniniwala kayong mas mataas kayo sa amin dahil nakatira kayo sa Maynila. Dahil sa pera at connections ninyong, putol ni Mama. Tiningnan ninyo ang anak ko nang may paghamak sa loob ng 5 taon. Hinidihin ninyo, nilait ang pinanggalingan niya at ngayon, sa harap ng lahat, sinubukan ninyong tapusin kaming mapahiya. Ma, nakakahiya po talaga ako, sabi ni Andre. Sa lahat ng ginawa ninyo kay Elena, sa gabing ito, sa bawat salitang masakit, pasensya po kami. Tiningnan siya ni Mama ng matagal. Andre, mabuti kang tao, sabi niya sa wakas, pero mahina. 5 taon mo hinayaang apihin ng nanay mo ang asawa mo. 5 taon ko tiniis ng anak ko ang kahihiyan sa pamilyang ito, habang nanood ka lang sa gilid. Hindi ko mapapatawad iyon. Namutla si Andre pero tumango. Alam ko po, hindi ko hinintay ang tawad. Hindi ko deserve, pero pangako, magbabago ako. Ipapakita ko kay Elena.
Ipakita mo, matigas na sabi ni Mama. Tapos lumingon kay Victoria. At kayo, isipin ninyo na tinanggap ko ang imbitasyon ninyo. Pumunta ako, nakita ko kung paano kayo magselebrete ng kasal sa Maynila at alam ninyo ba, hindi ko nagustuhan. Sobrang show, kulang sa sincerity, sobrang pride, kulang sa humanity. Hinawakan niya ang kamay ko. Elenita, umuwi na tayo. Pagod na ako. Tumango ako. Gusto ko rin umuwi. Maglalakad na kami papunta sa labas. Sumunod si Andre. Elena, sandali. Nahabol niya kami. Sasama ako sa inyo. Kailangan nating mag-usap. Andre, manatili ka. Sabi ko ng pagod. Kasalan ito ng kapatid mo. Kailangan kanila. Bukas na lang tayo mag-usap. Bukas. Ulit ko ng matigas. Tiningnan niya ako. Tiningnan si Mama. Tumango at umatras. Lumabas kami sa malamig na hangin ng gabi. Malalim na huminga si Mama. Ayan, makahinga na tayo. Ma, niyakap ko siya. Bakit hindi ninyo ikinuwento sa akin lahat ng ito? Akala ko hanggang ngayon teacher pa rin kayo na maliit ang sweldo. Natakot ako, anak. Hinaplos niya ang buhok ko. Natakot ako na isipin mong mas successful ako kaysa sayo. Na maramdaman mong may utang ka. Gusto ko maging masaya ka sa sarili mong buhay, hindi dahil sa mga nagawa ko. Alam ninyo bang hindi ako masaya? Sabi ko. Nang mapait, na hinidihi ako ni Victoria. Naramdaman ko, buntong hininga niya. Sa mga tawag mo na bihira, sa tono ng boses mo. Pero hinintay ko na ikaw ang magsabi kapag handa ka na. Nang tumawag ka matapos ang masamang imbitasyon na iyon, alam kong oras na para kumilos. Sumakay kami ng taxi. Sa daan, ikinuwento niya ang lahat. Paano niya sinimulan ang negosyo, ang hirap, ang mga gabing nagpaplano pagkatapos ng klase, paghahanap ng investors, walang tigil na trabaho sa simula, pagbuhay sa factory, unang orders, paglago. Halos 3 taon akong hindi nakatulog ng maayos. Sabi niya, pinagsasabay ko ang school at kumpanya. Nang maganda na, iniwan ko ang teaching at full-time na sa business. 4 na taon na ang nakaraan at hindi ko alam. Umiling ako. Pumupunta ka tuwing weekend at parang normal lang lahat. Pinagbutihan ko talagang huwag mapansin. Ngiti niya. Gabi-gabi akong gumagawa habang natutulog ka. Gusto ko manatiling pareho ang relasyon natin. Nakarating kami sa hotel. Hindi na simple katulad noon, 5-star. Luxurious ang kwarto. Lagi na ba kayong ganito katagal? Tanong ko habang tinitingnan ang paligid. Kadalasan mas simple, tawa niya. Pero ngayon, gusto ko ring mag-impress kung sakali. Naupo kami sa sofa at isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya katulad noong bata pa ako. Ano na ang susunod? Tanong ko ng mahina. Ano ang gusto mo? Hindi ko alam. Mahal ko si Andre, pero sawang-sawa na ako sa pamilya niya, sa stress, sa pagditiis ng kahihiyan. Hindi ka dapat nagditiis ng kahihiyan kahit kanino, matigas niya. Kung mahal ka ni Andre, dapat naiintindihan niya iyon at mabigyan ka ng buhay na komportable. Kung hindi, baka kailangan mong pag-isipan kung sulit ba ang relasyong iyan. Tumahimik ako. Sa loob-loob ko, alam kong tama siya, pero hindi pa ako handa na iwan si Andre. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Sabi niya na parang nabasa ang isip ko. Isa lang. Kung magbago siya, kung talagang ipagtanggol ka niya, okay. Kung hindi, alam mo na ang gagawin. Kinabukasan, maagang dumating si Andre na may dalang bulaklak para sa amin. Mukha siyang pagod na pagod. Pula ang mata sa kakapuyat. Hindi ako nakatulog. Sabi niya pagkaupo namin sa cafe ng hotel. Nag-isip ako tungkol sa atin sa 5 taon na iyon at napagtanto kong tanga ako. Elena, gusto ko tayong magsimula ulit. Nakapag-rent na ako ng 1-bedroom apartment. Maliit lang pero decent, sa magandang village. Lilipat tayo ngayon kung papayag ka. Kinausap ko na si Mama. Kung mambastos ka ulit niya, putol ko na ang lahat ng kontak sa kanya. At ano ang sabi niya? Tanong ko. Shock pa rin siya sa nangyari kahapon. Pero naintindihan niyang lumagpas siya. Galit na galit din si Gerardo. Sabi niya nakakahiya sa pamilya natin sa mata ni Serrano. Tahimik lang si Mama na nakikinig. Andre, sabi niya sa wakas, nakikita kong sincere ka at natutuwa ako. Pero pakinggan mo ito. Kung papayagan mo pang may uminsulto ulit sa anak ko, kung titingin ka lang sa iba kapag kailangan ka niya, gagawin ko ang lahat para maghiwalay kayo. May kakayahan na akong bigyan ng trabaho, bahay at lahat si Elena nang hindi na niya kailangan kayo ng pamilya mo. Naintindihan ko po, tumango si Andre. At pangako, hindi na maulit. 1 linggo pagkatapos, lumipat kami. Maliit ang apartment pero maaliwalas at cozy. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, may sarili na kaming tahanan. Walang anino ni Victoria.
Sa wakas makahinga ako ng maluwag. Tumawag si Victoria ng ilang beses, pero matigas si Andre. Makipag-usap lang siya kung hihingi ito ng formal na tawad. Matagal siyang nagmatigas, pero sumuko rin. Nagkita kami sa isang neutral na cafe sa Greenbelt. Parang mas luma siya. Naupo sa harap ko, matagal na tahimik, tapos sinabi, Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Sobrang sama ng ginawa ko at nakakahiya ako. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo. Isang pagkakataon lang sana. Mahirap sa kanya ang mga salitang iyon. Nakita ko. Totoo ang sinasabi niya. Sige, sabi ko. Magkakaroon ka ng isang pagkakataon. Isa lang. Kay Mama, araw-araw kaming nag-uusap. Ikinukwento niya ang mga bagong project. Inaaya akong bumisita sa factory. Nangako akong pupunta. Sa unang pagkakataon, may matibay na suporta ako. Taong laging kakampi ko. At talagang nagbago si Victoria. Hindi biglaan pero unti-unti. Nagsimula siyang tratuhin ako ng may respeto. Siguro dahil alam na niya kung sino ang nanay ko o sa wakas nakita niya akong tao, hindi lang probinsyana. Kahit ano, gumaan ang buhay ko. Ang kwento ay nagpatuloy 1 taon pagkatapos. Nanalo si Mama ng Woman Entrepreneur of the Year. Sa isang top hotel sa Makati ginanap ang awarding at naroon kami. Si Victoria, inaya ni Mama. Pumalakpak siya nang tanggapin ni Mama ang trophy. Pagkatapos lumapit siya. Teresa Nicolas. Hinangaan ko talaga ang mga nagawa ninyo at kung paano ninyo pinalaki ang anak ninyo. Ngumiti si Mama. Salamat, Victoria. Maganda ang naging resulta kay Elenita kahit na. Tiningnan nila ang isa't isa. At may pagkaintindihan. Siguro hindi sila magiging mag-best friend. Pero ang respeto ay magandang simula. Nasa gilid ako, hawak ang kamay ni Andre. Sa unang pagkakataon talagang masaya. Natutunan ko ang isang bagay na mahalaga. Ang dignidad ay hindi ibinibigay ng iba. Pinapanatili mo ito kahit ano. Tinuro sa akin yon ng nanay ko nang higit pa sa mga salita. Ipinakita niya na hindi mahalaga kung saan ka galing. Kung sino ka ang mahalaga. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-subscribe sa channel at mag-click para hindi kayo mahuli sa mga bagong video.